Yan po. Nakakabuti ng ating Panginoon. Kaya po tayo po ibabasa ng text natin na makikita sa Deuteronomy 28:30. Sabi po dyan, gagawin kayo ng Panginoon, ano daw po? Pinuno ng mga bansa at hindi sinasama. Lagi kayo may sa itaas at hindi sa ilalim. Kung susundin ninyong mabuti ang mga utos ng Panginoon na inyong Diyos na ibinibigay ko sa inyo ngayon. Kasi sa Diyos, sa kanyang mga salita, tayong lahat din na magsipag-aral. Nawa, ang Diyos po ang marinig niyo na nagsasalita sa inyong lahat. Hindi po ba, nabasa niyo po yung text natin? Nabasa niyo po ba lahat? Sumunod po ba kayo sa pagbasa? Hindi po ba napakaganda ng plano ng Diyos para sa lahat ng aldaw nakikinig at sumusunod? So yung plano niya po sa atin, di ba? For those who are listening and carefully obeying His command, ano yung pangako niya? Dating nasa taas. O, ang pangako ng Panginoon. At yun din naman ang pangarap nating lahat. Sino ba naman ang nangangarap na nasa baba lang siya? Di ba lahat tayo, pangarap natin, nasa itaas talaga tayo, di ba? Kaya almost everyone are working hard, struggling to the max, sabi nga, to attain yung goal nila na bigger and higher in life. Yun po talaga, ginagawa po natin ang lahat, sinisiguro natin na habang panahon ay nandun tayo. Hindi na, wala sigurong nagnanais na habang panahon, utos-utosan na lang siya. Habang panahon, ganito na lang siya, nasa baba lang siya. Siguro walang may gusto no, di ko ba? Maliban lamang siguro talagang buwan tamad. Anong ginagawa? Ngayon tayo na lang bumagtak yung grasya. Pero with this grasya po, abutin natin pagka ganun po tayo. Yun po, pag aiming high, syempre, sabi natin, hindi ganun kadali. Hindi siya magic. Gusto kong nasa taas ako, magic, nasa taas ka na. Hindi po ba? Hindi po ganun talaga na madaling maging boss, maging pinuno. Hindi po siya ganun kadali. Kailangan natin ng it takes hard work, patience, endurance. Kailangan po natin yun. Hindi po ba? Now, yung iba, ayaw maghirap, kaya ginagawa nila sa madaling paraan, sa masamang paraan. Pero syempre tayo po, hindi po gano'n, di ba? Bilang mga anak ng Diyos, it is possible for us to be on top. Naniniwala po ba kayo dyan? Amen. Eh, bakit daw po? Because all things are possible with God. And yun ang plano talaga ng Lord. Katulad ng binasa natin, di ba? Hindi tayo nagiging pinuno tayo, hindi tayo laging nakasunod, nasa taas tayo, hindi tayo laging nasa ilalim. Yun ang plano ng Panginoon. Kaya pwedeng mangyari po sa atin. Amen po ba kayo dyan? Amen. Kaya, yun nga lang ang kondisyon ng Panginoon, ano daw, if we know how to listen and carefully sumusunod, obeying His command. The Lord wants us to be, topic natin, last topic for this quarter, lesson 7 po tayo. Ang title ay Always on top. Yan. Yan ang gusto ng Lord talaga sa atin at yan ang plano niya na gusto niya mangyari sa atin. Pwedeng mangyari yan, sabi ko nga, because all things are possible with God. The Lord can make us leaders, not followers all the time. The head, not tails, and will always be on top and never on the bottom. Ang tanong, why? Why always on top? Bakit yan ang gusto ng Panginoon na lagi tayo nasa itaas? Nangingibabaw dapat ang mga anak ng Diyos. Number 1, because God's treasured possession. Treasured possession po ba kayo? Amen. Yes, yun po yung number 1. Ang Lord mismo ang nagpapahayag na tayo ay kanyang pag-aari. Tayo ay kanyang bayang hinirang. Ang bayang nakalaan para sa kanya.
siya mismo eh. Basahin po natin sa Deuteronomy 26:18 to 19. Deuteronomy 26 verse 18 to 19. Verse 18, ipinahayag naman niya sa inyo na kayo ay kanyang bayang hinirang, tulad ng kanyang pangako, at dapat niyong sundin ang kanyang mga tuntunan. Verse 19, pagpapalain na kayo higit sa lahat ng bansang kanyang pinahag. Kayo ang bansang makalaan sa kanya. At tulad ng kanyang pangako, kayo ay tatanggap ng papuri, kanyang katanyag at karangalan. Amen. O di ba talagang yun yung plano ng Panginoon sa atin at siya daw mismo ang nagpapahayag o siya yung nagsasabi nito sa ating lahat na basta dapat lang natin siyang sundin, yung kanyang tuntunin, pagpapalain niya tayo ng higit sa lahat ng bansang kanyang itinatag. Kasama ba tayo dyan? Hindi ba sa mga Hudyo lang yung pangako na yan? Kasi Deuteronomy po yan, di ba? Yun po. Kasama ba tayo? Yes, kasama tayo pagmula nung tayo ay nakipag-isa sa Lord. Kaya kung hindi pa tayo nakikipag-isa sa Panginoon, hindi tayo kasali. Kaya ang importante, yung gospel mangyayari sa buhay natin para nakipag-isa tayo sa Panginoon. Para yung pangako na yan, mapasa atin. Amen po ba yan? Yun po natin. Kasi nga po, mula na tanggapin natin ang Panginoon, na kapag isa na tayo sa Lord, wala na po tayong pagkakaiba sa mga Hudyo. Wala na po. Pareho na po. Kung anong karapatan nila, yun na rin yung karapatan natin. Masahin natin sa Galatia 3:28 to 29. Galatia 3:28 verse 29. Wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Grego, ang alipin at ang Malaya, ang lalaki at ang babae, kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Verse 29. At kung kayo'y kay Kristo, kayo'y lahi ni Abraham at ang tagapamana ng mga pangako ng Diyos. Di ba ba? Kaya kasama tayo doon sa pangako ng Lord. Dahil nakipag-isa na tayo sa Panginoon. Amen po? Kaya makiklaim po natin yung pangako na yan ng Lord na tayo ay ilalagay niya sa taas. Hindi tayo sa ibaba. Hindi tayo buntot. Ano daw tayo? Ulo. Dapat tayo. Yun po. Kabilang po tayo sa treasured possession ng Lord. Kaya tatanggap pa rin tayo ng ano daw? Papuri, parangal, at ano pa daw, magiging tanyag at ikilalanin po tayo. Yun po yung maganda. Di ba bakit maraming gustong sumakop sa Pilipinas? Ito nga, naka-inline kahapon sa message ni Bishop eh. Confirmation ng lesson natin. Bakit, di ba? Ang dami gusto sumakop sa Pilipinas eh. Kasi marami tayong Kristiyanong nandito, marami tayong anak ng Diyos na nandito. Kaya di ba kinikilala na tayo maging yung, sa mga sports, di ba? Sa swimming, sa mga entertainment, kinikilala na tayo eh. Di po ba? Bakit nga po? Dahil sa ating mga anak ng Diyos. Kaya yung Pilipinas, tumataas po yun. Yun nga lang, nawa lang, kilalanin ang ating bansa bilang talagang holy people of God. Yun, dapat mapatunayan po natin na talagang bansa natin ay maraming anak na Diyos. Kaya dapat lumilitaw tayo, mga anak ng Diyos. Hindi tayo nangingibabaw yung ibang mga religion kaysa sa atin. Dapat tayo tumatayo, naninindigan para sa Panginoon. Amen po ba? Para talagang kilalanin tayo. Di ba sinasabi, Christian country ang Pilipinas, pero hindi naman talaga Christian country. Di ba? Dahil yung sinasabi nila Christian, hindi talaga Christian. Tayo po na Christian. Bakit? Nasa ating Christian. Diba? Yung po yung matataan po natin na tayo yung precious and be honored above all the nation dahil sa pagsunod natin sa ating Diyos. Yun po yung mahalaga doon. Kaya na dapat, di ba, ang pagpapalain ngayon talagang
yung nakikinig ng mabuti at sinusunod yung pinapakinggan. Hindi basta lang tayo pakikinggan natin, yun naman natin gagawin. So, wala po yun. Di po ba? Ano yung counted doon? Yung obeying His word. Yung obeying His command. Yun po yung importante doon. Yung naisasagawa po natin kung ano yung talagang pinag-uutos ng Panginoon. Pangako po ng Lord, and we know that God is always faithful in all His promises. Nabasa na nga po ang Lord, mangyayari, tutuparin niya po yun. Sabi nga, di ba, hindi siya sinungaling na kagaya ng tao. Ang tao talagang likas, kumbaga, yung pagiging sinungaling, kung isang kahit tayo na talaga nakakapagsinungaling pa, pero ang Diyos kailanman, hindi siya magsisinungaling. Kaya po, ano yung sinabi niya, that He will set us on high, on top, not at the bottom, mangyayari po yun. If we keep on His command. Number 2, ano pa daw po? Why always on top? Number 2, because we are His ambassadors. Ano ba ang trabaho ng ambassadors? Nagre-represent, di ba? Kagaya ng mga ambassador natin sa iba't ibang bansa, nire-represent nila yung ating bansa. So tayo, sino nire-represent natin? Gusto na tinanggap natin. Kaya siya yung dapat nakikita po sa buhay po natin. Tayo po yung sugo niya, tayo yung ambassador niya, tayo yung representative ng Panginoon. Sabi 2 Corinthians 5:20, Sister Valen. Siyang kahit kami ay mga sugo para sa Kristo. Yaman ang Diyos na nanawagan sa pamamagitan namin. Amen. Pwede po ba? Tayo daw yung sinubo ni Kristo. O, ambassador for Christ are God's special agent called to proclaim the gospel of salvation po, to direct people to obedience and to lead lives that are full of testimonies. Yun po ang ambassador. Dadala niya yung gospel ng salvation, na kahit sa tayo mapunta, may nasisharean po tayo ng gospel para ma-direct yung mga tao na sumunod sa Panginoon at namumuhay tayo mismo bilang mga living testimonies. Kasi, pwede ka ba mag-share ang mag-share, hindi mo nakikita sa buhay mo. Hindi po ba? Pag sinabing representative ka ng Lord, na ipamumuhay mo yung buhay na gusto ng Panginoon. Yun po ang ambassador na sinasabi. Napapasunod ng sugo yung mga tao sa Diyos dahil nakikita sa buhay. Kapag niyaya mo talagang sasama. Di ba? Kasi nakikita sa buhay ko natin. Yun po ang isang ambassador. Yung po salita ng Diyos ay totoo sa buhay natin. Tingnan po ba yun? Kaya ang Lord patuloy na nananawagan sa mga unbelievers pa, yung mga hindi pa po nadadala. Sa pamamagitan nilo, natin, dahil tayo ngayon suso. Kaya tayo yung ambassador. Kaya sa pamamagitan ng Lord, napapalapit yung mga kaluluwang dapat ligtas sa pamamagitan po natin. Patuloy na nananawagan ang Lord po na sa lahat ng mga nabibigatan, lumapit lang sa Kanya, pero gagamitin ng Lord, tayo po, para mapalapit po natin sila. Tayo bilang sugo ng Diyos ang inaatasan ng Lord na magdala sa kanila sa Diyos through our life, testimony, and sharing the gospel. Yan yung una-una makita sa buhay natin, and then ihayag natin yung gospel sa kanila. We must represent our Lord through our change in life. Na talagang, diba, once tinanggap mo ang Lord, bagong nilalang ka na dapat, nakikita dapat yung pagbabago sa buhay mo. Okay. Meron na po ba nakikita pagbabago sa atin? Amen. O, mainit ang ulo natin noon. Hanggang ngayon, mainit pa rin ang ulo natin. Matigas ang ulo noon, mas matigas ngayon. Grabe. Diba? Pero sabi ni kay Bishop, diba, yung patigas ng ulo, yan ang talagang in-emphasize niya. Di po ka?
Dapat hindi po. Sabi sa Matthew 10:16. Sabi po dyan, ngayon, sinusubo ko kayo tulad ng mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Kaya't maging matalino kayo gaya ng mga ahas at maamong gaya ng mga kalapati. Saan tayo sinusubo? Sa mga asong gubat. Ano ba yung mga asong gubat? Pababait? Nakakain yun. Di po ba? Doon tayo sinusugo. So, ano gagawin natin? Makain din. Di ba? Dapat daw para tayong tupa na maako. Pero, wise. Dapat. Hindi tayo naman yung pwedeng lokohin nila. Di po ba? Bakit nasa atin ang Lord eh? Kaya dapat, matalino po tayo na hindi tayo madadala ng mga nagyayaya sa atin sa iba. Amen po ba? Yun po yung napakahalaga doon eh. We can, dapat nag-stand firm tayo kung ano yung pinaniwalaan natin. Dapat, nandudulog tayo. Ano po? Aming matalino daw tayo eh, di ba? Kagaya ng ahas at maamong gaya ng mga kalapati. We need to be meek but wise bilang mga tupa sapagkat asong gubat nga po yung makakasalamuhan natin araw-araw. Yun po yun eh. Kaya dapat marunong tayo. Dala-dala natin palagi ang Lord. Hindi na iiwan ang Lord. Diba? Pagkasama mo ang Lord, kaya mo labanan kahit asong gubat na yan. Sa pamamagitan ng pinag-aralan natin, Word of God. Dapat meron tayo. We will be on top if we live a life as true ambassadors of our Lord Jesus. Talagang lagi tayo magiging on top. Talagang maganda tayo magdala ng pagiging Kristiyano po. Number 3, ano pa daw po? Why always on top? Because we are the light of this world. At ng mga nag-iilaw, magsabing praise the Lord. Praise the Lord. Yeah. Tayo yung ilaw. Lights must be always on top. Saan ba nakalagay yung ilaw? Sa taas. Diba nasa taas lahat ng ilaw natin. Walang nasa iba pa. Dahil dapat maliwanagan niya lahat. Everything and everyone dapat maliwanagan po na ilaw. Kaya nasa taas at baka nasa taas ka, patay naman, o pundido naman. Wala lang. Hindi po ba? So, dapat tayo po ay maliwanag, nagliliwanag sa lahat. Matthew 5:14-16. Matthew 5:14. Kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi magtatago. Wala din namang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay nilagay sa ilalim ng malaking akalan sa halip. Inilagay yun sa talagang matangan upang makalawan ang lahat ng nasa bahay. 16, hindi naman dapat din ng mga tao upang makita nila ang inyong gawa at purihan Diba? Napakaliwanag naman po talaga nitong verses na to na bilang ang ilaw, hindi may tinatago. Ang ilaw dapat napapakinabangan, dapat naliliwanagan yung mga dapat na maliwanagan para ano daw? Para makita ng tao yung mga ginagawa nating kabutihan. At sino mapaparangalan? Ang Diyos. Bawat nakikita nilang ginagawa natin mabuti, di po ba? Napaparangalan po natin ang Lord. Kaya let our light shine among men para makita nila ang Lord sa buhay natin. Yun po yun. Siyempre, pag bilang mga Kristiyano, dapat ang ginagawa natin mabuti. Ganun po ba? Yun yung nakikita nila ng mga taong nakapaligid po sa atin. Or, para man sa ganun, ang Diyos po yung mapapurihan. Sabi ko nga kanina, nawa, walang kundidong ilaw among us.
Ganun po ba? O aandap-andap na, malapit ang mamatay. Dapat di po. Dapat the more na papalapit ang Lord, the more na lumiliwanag po tayo dapat. Amen po kayo. Amen. Yun po yung dapat na nakikita natin. Di po ba? Kasi nga po, kapag dito tayo, madilim yung buhay natin. Di po ba? Siyempre, pag pundido ka wala kang ilaw, di madilim yung buhay mo, pwede kang madapa, pwede kang matison, pwede kang mawala. Yun po yung danger pag nasa darkness na uli tayo. Siyempre, kapag hindi ka nag-iilaw, di nasa dilim po tayo, pwede tayong lumikha ng awayan, pagtatalo-talo, ng division. Pwede tayo ang pagkila. Dahil hindi tayo nag-iilaw. Sino ba yung nasa kadiliman? Ang Lord ba? Pwede ba? Isa lang naman yung kaaway lang po yun. So ano po ang sabi sa Filipos 2:14-16? Gawin niyo ang lahat ng bagay ng walang pagtutol at pagtatalo. Upang kayo'y maging mga ulilang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa gitna ng mga taong mapanlinlang at mga masasama. Sa gayon, magsisilbi kayong ilaw ng kanila, kayong ilaw sa kanila, tulad ng bituing nagnililing sa kalangitan. Verse 16, habang binabalita niyo sa kanila ang mga mensahe na nagbibigay buhay. Yun. So, habang nag-share po tayo, dapat makikita yung liwanag sa atin. Diba? Yun po yung ibig sabihin. Kung lahat tayo ay palaging mga bituing nag-meaning ako, ang saya ng atmosphere. Diba? Dahil lahat nag-iiwanag lahat masaya, lahat walang nakasibangot, walang kasal ang daigdig. Ito ba? Dapat ganun po yung nakikita po sa atin. Na kahit may problema at wala kang pera, di ba laging Masaya. Yun. Ganun po ang mga anak ng Diyos. Laging nagliliwanag yung mga mukha. Yun po, ganun dapat tayo. Kahit sa bahay man tayo, kasi kung minsan, pag sa church, yes, okay, ang bait-bait. Pero pagdating sa bahay, lumalabas daw yung mga takeaway. So, dapat gano'n po, diba? Kahit saan tayo mapunta, yung ilaw, dala-dala natin. Sino ba yung talagang ilaw? Yung tunay na ilaw ng buhay po natin. Sabi sa 1:8-12. 1:8-12. Muling nagsalita si Jesus sa mga Pariseo. Sinabi niya, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di na lalakad sa kadiliman." Amen. So, yan po. Kaya tayo nag-iilaw dahil nasa atin ang tunay na ilaw. Kung tayo lang, wala talaga. Hindi tayo. Tayo po ay nag-iilaw dahil tinanggap na natin ang Lord. Kaya dapat nag-iilaw tayo. Amen po. Kaya kahit saan daw tayo pumunta, ano sabi? Hindi lang nalalakad sa kadiliman. Kasama mo si Kristo. Nag-iilaw po tayo. Show to everyone that we have the light of the Lord in our life, not living in darkness or sinning anymore. Living on top as light of the world. Kaya, yun, diba? Pag ikaw ay nag-iilaw, talagang kitang-kita ka. Namumukod ka talaga. Ganun po dapat. So, ang tanong, how? How to be on top? Paano po ba tayo mapapanatili natin nasa taas tayo? Number 1, Believe that your promises are for you. yes, believe that the promises are for you to Christ. Naniniwala po ba kayo? Katulad ng tanong ko kanina naniniwala ba kayo na lahat ng promises ng Lord ay para sa inyo? Yes. Dapat tayuan po natin dahil wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Grieg. Lahat ang pinangako ng Lord para yan sa atin. We need to paniwalaan po natin. Lahat ng sinasabi ko, lahat ng pangako ng Lord sa atin. Kung pinaniniwalaan natin. Pero kung tayo mismo nagdududa
duda, paano mangyayari? Di po ba? Ay, nag-aalinlangan ba talaga ba? Gagawin ba talaga ng Lord? Parang imposible naman yan. So, yung magiging imposible talaga. Dapat talaga all things are possible in God. Yun lagi po nasa isip ko natin. Naniniwala tayo 100% na pangako ng Lord. Dahil sabi ko pa, di ba? Hindi siya sinungaling. Pag sinabi ng hari, hindi mababali. Di ba ba? Mangyayari po lahat. Eh, lalo na yung hari na hindi naman tao, kundi Diyos mismo. Yung hari ng mga hari ang nangako sa atin. Kaya dapat paniwalaan po natin. Believe in our heart and in our mind that God will make us head, not tail. Yun po yung paniwalaan natin. Darating din ng panahon, diba? Talagang nasa itaas ako. Kung nasa baba tayo, kayo na, pero alam ko naman, sino pa ba nasa baba? Sino makakapagsabi nasa baba siya ngayon? Nasa baba. Wala, diba? Wala talaga. Sila pa nga ako naman. Talaga nalagay na tayo siya. Kaya wala pong makapagsabi nasa ibaba tayo. Kahit ang dami mong problema, alam mo nasa taas ka pa rin. Kasama mo nga. Tingnan ko ba? Yun po yung dapat lagi natin nasa isip natin, lagi tayong positive. Dahil ang Diyos po ang kasama natin. Yun po yung promise ng Panginoon sa atin na sumusunod. Yun kasi naman yung pinaka-bottom line. Yung sumusunod. Yun po yung tatandaan natin. Lahat ng promises ng Lord, yes, yan, through Christ. Kung sumusunod tayo. Yun po. Kung may duda tayo, huwag na tayo umasa. Diba sabi na sa George, kung nagduda ka, huwag ka na basta tatanggap ka kasi dapat kaya 100% po dapat paniwalaan po natin. Kaya dapat, para alam mo kung ano yung mga pangako ng Lord, read your Bible. Sino po may Bible? Taas ang kamay. May Bible talaga ha. Yan, para po talaga pag may Bible kayo talaga maka-highlight ko talaga eh. Matatandaan nyo eh. Tsaka yung, alam mo ba kung saan mo siya hanapin? Hindi kasi pagka nasa tablet lang, hindi mo siya malababalikan talaga. Hindi kasi pag may Bible ka, na-highlights mo yan. Pag naghanap ka, alam mo na kung saan banda, kung nasa unahan, nasa gitna, alam po ninyo. Pag nagtatanda, tinatandaan nyo po yung Bible. Kaya yun po yung dapat na ginagawa natin. Personally natin na binabasa ang Bible para pag-aralan po, i-meditate natin by heart, para nang sa ganon, personal na mangusap sa inyo ang Lord. Minsan yung iba kasi, ganito lang, basta attend lang, wala na yung talaga na personal na nakikipag-usap sa Panginoon. At meron po tayo gano'n. Na para ang Diyos mismo mangusap po sa atin. Para nga sabi natin, para mapaniwalaan natin, learn for ourselves what God wants to teach us. Para pagdating ng umaga, mas maganda kung umaga talaga eh. Lord, ano po ba yung gusto nyo gawin ngayon? Ano po yung instruction nyo sa akin ngayon? Asa po tayo in word of God. Ang buwan po ba natin yun? Yun, wag po tayong makontento na nakikinig lamang tayo. Dapat may first-hand revelation sa atin ang Panginoon. Pag kayo yung personal na nagbabasa ng Bible, personal yung revelation ng Panginoon sa inyo. May kagaya ngayon, para sa ating lahat ito. Di po ba? O, kung pera na lang, kung nangungusap mismo sa inyo ang Lord ngayon. Na iba yung dating, minsan makakita mo yan eh, Susan, iba yung intindi niya pati sa sister. Kasi nangusap sa kanyang personal. Ganun po. Kaya talagang sabi ng Lord eh, listen carefully. Makinig kang mabuti. Kasi there are times na kahit sa ganito, nangungusap ang Lord personal. Po, ayan, importante po yun. Pero mas importante, nagbabasa tayo ng sarili natin. Sabi sa Joshua 1:8, Joshua 1:8. Huwag mong kalimutang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi
para malaman mo kung paano mo matutupad ng mabuti ang lahat ng nakasulat dito. Kung gagawin mo ito, uunlad ka at magtatagumpay. Yeah. Tandaan po natin yun. Diba? Hindi lang yung babasa ko ng Bible ngayon para makita ko kung ano yung bibigay ng Lord sa akin. Ano sabi dyan? Para malaman mo kung paano mo, ano sabi? Kung paano mo matutupad ng mabuti ang lahat ng nakasulat dito. So yun po ang importante. Kung paano natin tutuparin yung sinasabi ng Lord sa atin. Yun, para alam mo ano yung gagawin ko ngayong araw na to. Kaya kailangan po natin na pagbasa ng Bible para alam natin yung instruction ng Lord for the day or every day. Para nang sa ganun daw, ano daw? Para ikaw ay umunlad at mamunlad. So, kailangan po ba natin magbasa ng Bible? Yes. Kailangan po natin. If we obey the word of God, this promise ay to prosper and success. Kaya dapat paniwalaan po natin, God's promises are always yes through our Lord Jesus Christ. 2 Corinthians 1, 20-22. 2 Corinto 1, 20-22, verse 20, sapagkat kahit gaano man karami ang pangako ng Diyos, tutuparin niyang lahat ito sa pamamagitan ni Kristo. Kaya nga masasabi natin na tapat ang Diyos at ito ay nakakapagbigay ng kapurihan sa Kanya. Verse 21, ang Diyos ang pagmatibay sa atin. Sa akin, pag sa akin, Kristo, pinili niya tayo para magligtas. Verse 22. Natakal niya tayo bilang tanda, kaya tayo'y nasa kanya na. Ginawa niya ito sa pamamagitan na maglagay ng kanyang banal na Espiritu sa ating mga. Ang banal na Espiritu ang garantiya na matatanggap natin ang kanyang mga itinakot. Kumbaga, hindi lang siya basta nangako eh. Sinild pa niya tayo ng ng Holy Spirit para ito yung katibayan, na ito yung garantiya na susundin ko, gagawin ko ang mga pinangako ko sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Diba? Ganun ang Panginoon. Diba kasi tayo pag nangako, nakakalimutan. And Lord, hindi kasi may tatak eh. Sino yung tatak? Yung Holy Spirit na nasa atin. Yun po ang napakaganda sa ating Panginoon. That yung pinaka-guarantee niya, the Holy Spirit yung guarantee niya na we will receive His promises to our Lord to be on God. And number 2, ano pa daw po? Paano? Let our faith rise in the highest level. Paano yung faith natin? Nasaan na po ba yung faith natin? Dapat daw, di ba? Mapataas natin yon to the highest level. Yun po yung kailangan. Faith, napaka-importante ito po para tayo maging on top na po. To be able to receive God's promises, we need to keep our faith. Tapos yung faith natin, nag-iilaw din po yung faith natin. Po, yung faith natin, siyang nagpapailaw din po sa buhay. Yung kumbaga, nakikita sa buhay natin yung faith natin. Because faith is the foundation of every Christian's authenticity. Sa pamamagitan ng faith natin, tayo nakikilala bilang mga Christian. Yung firm yung faith natin, makikilala agad. Kasi yung faith niya talaga, kahit anong mangyari, hindi na makawala. Hindi bumibigay eh. Yun po yung nagpapatunay na tayo po ay na talagang yung faith natin hindi naggigiba. Hindi natitinag lang kahit kaya nalulugod ang Diyos. Well, so yung faith po natin talaga to the highest level talaga tayo, yung araw-araw, nagbabago yung faith po natin, nalulugod po natin ang Panginoon. Sabi sa Hebrew 11:6, Hebrew 11:6, hindi nakakapagbibigay lugod sa Diyos ang taong walang pamamahala
dahil ang sino mang lumalapit sa kanya ay sa mga taong humahanap sa kanya. Dapat daw maniwala na may Diyos na magbibigay ng gantimpala sa mga kanino? Sa humahanap sa kanya. Kaya hindi nalulugod ang Diyos pag yung faith po natin, hindi po nagbabago. Stagnant yung faith po natin. Dapat nag-i-increase po yung ating faith. Para ma-please po natin ang Lord, katulad ng faith ng centurion, hindi po ba? Sabi ng Lord, pupunta ako sa iyo, sabi, hindi ka kailangan. Tayo, kapag si pastor pa talaga hanapin para magpa-pray. Ayaw sa mga teacher. Kailangan si pastor. O di ba na yung faith natin na kay pastor. Hindi ko sinasabi huwag kayo magkaroon ng faith sa pastor, pero sa Lord ang faith. Kahit sino pwede mag-pray po sa atin. Basta yung faith natin sa Diyos. Amen po ba? Amen. Good po yun. Matthew 8, 5-8. Napasok ba ang Lila Cruz? Wala akong faith. Hello. Matthew 5:8-5-8. Pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit sa kanya ang isang opisyal ng kubo Romano at nakiusap. Verse 6, Ginoo, ang katulong ko po inaparalisado. Siya po'y nakaratay sa bahay at lubhang nahihirapan. Verse 7, sinabi ni Jesus, pupuntahan ko siya at pag-agalingin. Verse 8, ngunit sumagot sa kanya ang opisyal, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin lamang po ninyo at gagaling na ang aking katulong. Sabi ko ba? Hindi ka kailangan pumunta. Hindi, pastor, punta po kayo sa bahay. May sakit po si nanay. Kailangan talaga pumunta sa pastor pag hindi na puntahan at iisod. Hindi ko ba? Hindi. Hindi ka kailangan. Yun po yung genuine faith. Masalita lamang ng word, gagaling yung katulong niya. But just say the word and my servant will be healed. O diba, na kahit nasaan tayo, once na nag-pray tayo, kahit yung pinag-pray natin nasa ibang bansa, na nakikita natin kung paano kumikilos ang Lord sa atin, mga prayer, di po ba? Bakit? Yung faith natin nasa Lord. Kahit nandito tayo, pinag-pray natin nasa ibang bansa, hindi natin kailangan pumunta sa ibang bansa para ipag-pray sila. Kasi nga po, ang Lord kumilos. Yung faith natin ang magpapakilos po sa Panginoon. Yun yung nakikita niya sa atin na naniniwala tayo, na nasalataya talaga tayo, na kaya ng pagalingin, yung mga kailangan, kaya niya ibigay kung ano man yung gusto, pinag-pray po natin, magagawa ng diba? Yan po. So, ano sinabi ng Lord dun sa centurion? Sa Matthew 8:10-13. Mateo 8:10-13. Na mga si Jesus na marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, tandaan ninyo, hindi pa ako nakakakita ng ganitong kalaking pananampalataya sa buong Israel. 13. At sinabi ni Jesus sa opisyal, umuwi ka na, mangyayari ang nihiling mo ayon sa iyong pananampalataya sa oras din yon at dumaling ang katulong ng kapitan. Amen. O, di ko ba? Ganun ang Diyos natin. Amen po. Ano daw? Umuwi ka na, mangyayari ang inihiling mo ayon sa iyong pananampalataya. Kaya ano itataas natin? Yun. At kailangan natin itaas kasi napapakilos natin ang Lord pagka yung faith natin to the highest level. Diba? Sa oras din yun. Sinabi lang, sabihin na lang Lord, gagaling na siya. Ganun po din tayo. Yung pag pinag-pray natin, yung kaligayahan. Dapat po, yun po ipakita po natin na tayo ay naniniwala, nagtitiwala, at tayo po ay nananampalataya.
Mapalad po tayo sapagkat we have faith in God through our Lord Jesus. Kaya po natutugon yung mga prayer po natin. Ito po. Let us always ask the Lord to increase our faith. Every day, hingin po natin yan. Sabi sa Lucas 17:5, verses 7. Lucas 17:5. Sabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang pananampalataya natin. Ayan. Sama po natin yan sa prayer natin araw-araw. Para tumaas yung faith po natin. Sama po natin. Ako, increase ng Lord, dagdagan ng Lord yung pananampalataya po natin. Always remember that we are learning from the Lord and must be relevant in our daily life to be on top. Yeah. And number 3, Set our minds on things Sa daw po nakaset ang mind, Things above. nasa kata. Dapat nasa taas. So, lagi. Always focus on things above. Colossians 3:2. Colossians 3:2. Ang mga bagay na kailangan ang isa-isip ninyo, hindi ang mga bagay na Yan po ba tayo? Saan po ba tayo nakafocus? Dapat po, may isip po natin po yung pupuntahan natin. All our earthly demands and desires can pull us down. At kapag po tayo nakakonsentrate, mawawala po tayo sa spiritual. Yun po yung ibig sabihin sa taas ka na, kaso laging nasa isip po, ay, mamaya wala kami kakainin. Kumakain pa lang ngayon. Mamaya wala kami kakainin. Ano naman kaya ang kakainin mamaya? Kumakain pa lang ngayon yun, ha? Ito ba? Iisip tayo mamaya, iisip tayo bukas. Tapos tayo nakakonsentrate sa bagay na nandito lang po. Po yung, hindi yung bukas kaya nasa langit na. Diba ba? Dapat ganun po tayo. Ano po? Dapat doon po tayo dyan mag-focus. Dahil meron tayong life after death. Kaya dapat doon tayo nakafocus. Itong buhay natin to, kahit anong gawin natin, mawawala at mawawala. Pero yung after this life, ang forever. Kaya dapat yun po, doon tayo nakafocus. Always look up where we can ask and receive what we need. Kanya lang po eh, di ba? Lahat ng kailangan natin sa Kanya, hindi dito. Kailangan sa Kanya po, lahat ng kailangan natin, ang Diyos ang magbibigay. Sabi sa Awit 37:4 and 5. Awit 37:4 verse 37:4 to 5. Verse 4, sa Panginoon mo hanapin ang kaligayahan at ibibigay niya sa iyo ang ninanais mo. Verse 5, ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong ginagawa. Magtiwala ka sa Kanya at tutulungan ka niya. Napakaganda po ng pangako na ito ng Panginoon. Di ba? Kanina daw natin nahanapin ang kaligayahan? Siya po yung, di ba, pinag-aralan natin kahapon yung fullness of joy. Yun ang kayang ibigay ng Panginoon. Fullness of joy. Po, kaya, pag daw magtiwala ka sa Kanya, magagawin niya. Tutulungan. Kaya set yung mind po natin, yung belief natin sa ating Panginoon na dahil siya lang po yung pwedeng tumulong sa atin para manatili tayo. Sabi nga sa Awit 123:1 and 2. Awit 123 verse 1 to 2. Verse 1, ang aking pagmasid doon nakatuon sa luklukang trono mo. Verse 2, tulad ko'y alipin, ang inaasahan ay ang amo niya para sa kapitbahay. Kaya tuloy-tuloy ang aming tiwala hanggang ikaw, Yahweh, sa aming maamo. Amen. Diba? Para daw siya yung amo natin na na siya papagpugay sa atin. Pagtitiwala, paano daw? Tuloy-tuloy ang tiwala natin sa ating Panginoon. Dahil saan nakatuon? Sa luktukan mo, sa trono ng biyaya ng Panginoon. Dapat doon tayo palaging nakatuon. Sa Kanya tayo dapat sa humihigit ng tulong.
Diba sabi, ang aking pagmasidoon nakatuon sa luklukang trono mo, O Panginoon, the throne of grace. The Lord will lift us on top if our minds are set on spiritual things in heaven. Pero huwag tayo maging proud naman doon. Napo, huwag naman tayo maging mayabang pag nasa taas na po tayo. Alam natin nasa taas tayo, huwag po tayo maging mayabang. Pag nasa taas na, ano ang tendency? Sa taas pa ba? Hindi. Ang tendency po ba ba? Kaya dapat hindi ka magpataas. Pag nasa taas ka na, maintain mo yun. Nandun pa rin yung humility sa puso po. Okay. Santiago 4:6 and 10. Santiago 4:6 and 10. Hindi sapat ang biyaya ng bigay ng Diyos, kaya nga sinasabi ng masutan na pinakalaban ng Diyos ang mga mapagsapakan sa taas, pero pinakaawan niya ang mapagkumbaba. Verse 10. Mapagkumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itaas ang niya kayo. Amen. Paano tayo tataas ng Lord? Magbaba. Okay. Pero pag nagpakataas tayo, ibababa. Kaya dapat tayo po ay laging humble sa harapan ng Panginoon. Para tayo po ay kanya itaas. Ano po yung gagawin ng Lord? Pag tayo ay humble before Himself, sabi ko sa English po ay humble yourself before the Lord and He will lift you up. Kailangan lagi tayo humble before the Lord. Yun po yung tandaan natin. Always remember, number 1 natin, always remember to Believe on His promises. Number 2, Lift up our faith. rise up our faith to the highest level. And number 3, Set our mind on things above. Ito po yung tandaan natin na pinapagawa natin para manatili po tayo nasa itaas. So, anong resulta? Pag yan po na-maintain po natin, result, we will prosper in all our endeavors. Ano po ba yan? Amen. Siyempre, lahat tayo gusto natin yan. Pagkakaganain daw tayo sa lahat ng minimithi po natin. Not just in materials, financial, but also in spiritual. Sabi sa Efeso 3:20, sa Imelda, Peso 3:20. Purihin natin ang Diyos na makakagawa ng higit pa sa hinihingi o inaasahan natin sa pamamagitan ng kapangyarihang niyang kumikilos sa atin. Amen. sa atin, diba? Hindi lang diba? Higit pa. Sa inaasahan po natin, kayang gawin ng Panginoon. Nararanasan niyo po ba yan? Na pag may hilingi ka na 100, ang bibigay ng Lord ay more than 100,000. Nararanasan po ba natin? Ganun po ang Lord. Hindi eksakto yung bibigay niya. Lagi by sobra. Ganun po ang ating Panginoon. God is the head of everything, so put Him first above all things. Siya yung nasa taas talaga, pinakamataas. Kaya dapat siya yung nasa taas ng buhay po natin. Siya yung napa-prioritize po natin sa buhay po natin. Kayang-kaya ng Diyos na pagtagumpayin tayo at panatilihin nasa itaas. Basta palagi siya una sa buhay. Amen po. Matthew 6:33. Matthew 6:33, kaya unahin ninyo ang pagbilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. Lahat. Pero ano sabi? Yung pagsunod sa kanyang kalooban. Unahin natin at yung mapabilang. O nakasabilang tayo sa kaharian ng Lord. Kasama na po tayo dyan. Ang importante, yung pagsunod sa kanyang kalooban. Kung gusto niyo, kung
Kung gusto natin matanggap natin yung kailangan natin, sumunod po tayo sa Panginoon. So yung una po, no, unahin natin. And on top, in our life, and in all things, He promised that everything shall be added unto us. We will prosper in all our endeavors. Ano man daw yung gagawin natin, pagpapalain ng Diyos. Kaya patuloy natin patibayin yung faith natin sa Lord at ang kanyang pangako kung po ibigay niya sa atin, yung joy, yung peace, ano pa, yung wealth, yung success, lahat ng kailangan natin kayang ibigay ng Diyos. Naniniwala po ba kayo? Amen. Kaya dapat ipapaniwalaan po natin. Nabigay yan ng Lord that ano, binigay niya na po talaga yan sa atin. Di ba yung fruit of the Holy Spirit? Sa atin na po yan eh. Kaya lang bakit po natin hindi ko bisa nararanasan? Unknowingly, nananakaw ng kaaway, nabibigay natin sa kaaway. Bakit? Nakapokus na tayo sa kailangan natin. Hindi ko sa binigay na ng Lord dyan, dapat may peace ka na. Eh kaso ayaw natin ng peace. Ang gusto natin, fish. Hanap ng fish. Kahit may fish na nga. O, diba? Yun po yun. dapat po, nandun po tayo. O, hindi yung always craving for sa wala. Yung po na yung wala, yun yung hinahanap. Pero pangapda po nahanapin ko yung wala. Pero masatisfy tayo sa kung ano. Lagi tayong magpasalamat kung ano ang meron. Amen po? Dapat meron po tayong satisfaction. Kasi nga po, yan ang strategy ng kaaway. Once tayo po ay lagi hindi nasasatisfy, yun ang nakawin ng demonyo sa atin. Yung maging wala, lagi wala. Kasi yun yung magpo-pull down ang faith po. Kaya pakita natin na kahit konti yan, satisfied tayo. Na pararamihin ng Lord yan. Amen po? Amen po. Dalayasan tayo ng demonyo pagkagat po. Kaya pakita natin na satisfied tayo sa pinatanggap natin sa Panginoon. At ang Panginoon naman, hindi po yan magsasawag magbigay sa atin. Pag nakikita niya na ang saya-saya ng ano ko kahit konti, eto mga dagdagan ko. Diba? Eh kasi nasiyahan ka doon sa konti eh. Ang Lord, nagpasalamat ka kahit konti, kaya ang Lord dagdagan ka. Pero kung nagreklamo ka, tuwa-tuwa yung kaaway. O, sige, lalong kukunin ng kaawayan, lalo ng sa ganon, bumagsak ang Lord. Nakukuha ba natin yun? Yun po yun. Yung our unwavering faith in God will sustain us on top. Dapat hindi po nauuga, hindi nagigiba yung faith natin para manatili po tayo on top. Mangyari po yung great plan ng Panginoon sa atin. Hindi lang in sometimes, hindi lang in something, but in all things. Be it unto us according to His word, as He prophesied. Awit 145, 13. Awit 145, verse 13, 20. Verse 13, di ka bibiguin sa bawat pangako. Pagkat ang Diyos ay tapat sa kanyang ginawa, kahit anong ito ay mabuti na atin. Verse 14, siya tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin at sa pagkagwak sa pagkalugmok sa panghihinas ay kanyang hahangun. Verse 15, lahat ng mga buhay ay tanging si Yahweh ang inaasahan. Siya ang nagdudulot ng pagkain nila kinakailangan. Verse 16, binibigyan sila ng sapat, hindi nagkukulang. Ano ba't ang lahat ay hindi tinatanggap na hindi kabubuhay? Verse 17, matuwid si Yahweh sa lahat ng bagay na ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip ang masagana niyang awat. Verse
Verse 18, siya ay nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao, sa sino mang taong pagtawag sa kanya tapat at totoo. Verse 19, bawat kailangan ng taong tapat ay may takot sa kanya. Kanyang tinutugon at kung nagigipit, hinahango sila. Verse 20, yaong umiibig sa kanya ng lubos ay iniingatan, ngunit ang masama'y wawasakin, niya't walang mabubuhay. Amen. Amen. Po, kaya po, kung gusto po natin na matanggap po lahat yung promises na yan, ng Panginoon, balikan niyo po yan, basahin niyo po yan, napakaganda po yan. Yun po, obey Him, because God is true to His promises. Pero yun daw po mag-disobey, ano daw ang gagawin ng Panginoon? Wawasak. Curses will be upon those who will disobey. The last verses po natin, sa Deuteronomy 28, 1 and 14 to 15. Kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos, at tutuparin ang kanyang mga utos, sabi, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa palat ng lupa. Verse 2, mapapasta inyo ang lahat ng mga pamamala ito kung susundin ninyo ang Diyos ninyo si Yahweh inyong Diyos. Ganun po lang, di ba? Kung gusto natin talagang pagpalain, anong gagawin? Susundin natin siya. Verse 14, huwag ninyong lalabagin ang alinman sa sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong liligid sa kanan o sa kaliwa. Huwag kayong tatalikod kay Yahweh. Sasamba o manlilikod sa mga Diyos-Diyosan. And 15, kung hindi kayo makikinig kay Yahweh na inyong Diyos at hindi susunod sa kanyang mga utos at mga tuntunin ibinibigay ko sa inyo ngayon, mangyayari sa inyo ang mga sumpah. So, pag hindi po tayo sumunod, may sumpa. Kung pag sumunod tayo, may pangako. O, ano po yung gusto niyo doon? Pangalain. Paano gagawin po natin? Sumunod. Ganun na po siya kasi. Di po ba? Kaya basahin po natin yung susunod na mga chapter na yan. Tingnan niyo po yun ha. Mula 16 hanggang 68, curses lahat yun. Dami nun. Pag tayo sunod. Basahin niyo po yun sa Deuteronomy. Yun po. Kaya we will never be on top if we are disobedient. Hoping that all of us will obey at all times to be on top of the world. Ano po ba yung on top of the world? What is on top of the world? Heaven. O, diba? Siya na po yung nasa taas. Heaven. Gusto niyo po ba pumunta doon? Amen. Yan. So, panatigilin po natin. So, yan na po yung katapusan na lesson ng quarter 3, which is abundantly blessed. Kaya po dapat itong third quarter na ito nakuha po natin lahat yung abundance na tayo ay blessed ng Panginoon. Kaya